kung naaalagaan ba ang mga tao ni Pastor Kibuloy. No? As I see it po, kay Pastor, talagang alagang-alaga po at yung mga kanyang tao ay mga tao ay talagang alagang-alaga. Kitang-kita yan, no? May nagje-jet ski pa sila over. Yan, no? Kain tayo. Kain tayo dito at yan yung beach. Try natin pasukin, ha. Ayeng de Leon. Ito yung papasok. Ito po ako. Ayan. Kita nyo naman kung gaano katindi dito. At may pa-buffet. May bar pa. Hello kayo dyan. Ayan. Oh. Inaano ko kung paano kayo inalagaan ni Pastor, sabi ko. Tingnan nyo naman. Paano kayo inabuso ni Pastor? Oh, ayan. Sige nga, describe nyo. Anong pagkakakilala nyo kay Pastor? Paano kayo inaalagaan? Paano kayo inaabuso? Sige nga. For me, 10 years ago, member sila ng since 1996. So ever since na syempre, naabuso kami, pinapapunta kami ng ibang countries. Ayan, no, pinapasyal pa sila. Kasi privilege na po tayo na maging part ng choirs. May king is coming for kasi pastor, like Canada, over Asia. Sana all. Sige, salita. Kukunin ko yung headset pala. Hindi, mamaya na. Sige. Oh, pinapasyal pa sa... Oh. Naririnig niyo po ba si ate? Oh, ito pati si kuya. Oh. Hello, shout out sa lahat ng mga viewers. Oo. Naabuso kami sa pagkain. Pastor. Ito na yung lifestyle namin. Nasa full-time na work ni Pastor. Tingnan niyo naman ang pangangatawan kung sila ba inaabuso. Oh, di ba? Payat po namin, pero ngayon naman. Hindi naman nangangayayat, di ba? Lalong lumalaki po. Dati small lang talaga to. Ngayon, nagla-large na kami kasi. Ganyan po kaya makikita mo. At saka, ito po ay hindi isolated ng mga tao na yon. Ito, sa lahat ng pinuntahan namin sa properties at mga nakilala namin, ganyan lahat yung mga sinasabi ng tao at workers ni Pastor Kibuloy. Po kami isolated. May freedom po kami. Kahit saan namin gusto. At saka, walang nakabantay sa amin. So, if minamaltrato po kami dito, we can really go whenever we want. Pero, syempre, dahil naiintindihan ko namin yung tinuturo ng pastor, kung ano yung kingdom, kilala namin sa pastor. Ay, sige, mag-explain ka na. Mahina raw saan kukunin ko yung... Nakalimutan ko yung mic. Sige. Nakasama mo yung witness. Ano masasabi mo doon sa mga witness? Ayan ang gusto ko. Ano masasabi mo sa mga witness? Wala ko sila patotohanan talaga. Oh. Lahat ko na sinasabi nila. Like, it's all for them talaga yun. Kasi hindi sa yung nagkaroon ng privilege na Oh. makapalapit din po kay Pastor. Even dahil sa ministry din po kasi namin. So, wala pong ganun si Pastor. Very gusto niya respected kami. Kaya, ganun yung training ni Pastor sa amin. So, yung mga sinasabi nila. So, babalikan natin si ate kasi dapat ito, interview mahaba. Kasi dahil siya raw ang nakasama ng witness. At saka scholar ni Pastor ito. Scholar. Paano ka naging scholar ni Pastor? Since I was 3 years old, I'm already here in the kingdom. Oh, 3 years old. Yes. So, For the ginawa ka ba ng masama ni Pastor since 3 years old? Oh. ever since kasi I don't have father, Mm. physical father, so Pastor has been my Ayun. physical father as well.
Si pastor ng parang naging tatay. Yes po. Parang, syempre, as a individual, parang nag-seek ka ng physical father to be present. So, I Mm. think pastor, personally, kasi he taught me up to this moment. So, ito po, na, privilege ko talaga. Saglit, medyo malabo daw sound Pero babalikan natin si ate. Kasi hindi ko dala yung isa kong mic eh. So kukunin natin yung mic. Pero hindi, someday may interview. Oh, enjoy namin kasi baka nilalangaw na yung food ko. Mamaya, sabihin nila, inabuso namin sa Ah. pagkain. Hindi, masipag sila dito. Kung tutusin, oh, yan, oh. Oh, tingnan mo si Dada, isang table. Tsaka, relax na relax. Tingnan mo, may nagpa-piano pa. Oh, ganito ba yung naabuso? Oh. Oh, si Dada, oh. Ha? Si Ma'am. Tita Nori. Oh, ayan. Yan ang ano, Yan pa, oh. So, sabi ko nga eh, ano pangalan nitong hotel na to? Q-Sands. Oh, ayan. Ganito kaalaga, alagang-alaga si Dada. Tingnan mo naman, oh. Konti pa nga yan pagka nakita niyo yung pagkain ko. Oh. appetizer. Appetizer pa lang. O sige, lalamig na yung kape ko. Ito po yung ano nila, oh. Pool. May ginagawa pa ron eh, pero ito yung pool. Ito yung pool. Ayan. Millionaire yung dating mo dyan, coach. Oo nga eh. Kala mo big time eh, no? Oh, milyonaryo dating ko rito, no? Mukhang big time. Mukha lang naman. Pagbigyan nyo na. Paminsan lang to eh. Bukas, balik na ako sa reality. Ayan sila ata, oh. Nag-jet ski, oh. Anong pinili ni Coach Oli? Jet ski o BJ? Ayan, BJ, Boko Juice. Hmm. Hmm. Oo, lakas makayaman dito. Correct. Lakas makayaman. Alam mo yung workers nila? Kasama sa buffet, ha? Baka kala nyo bisita lang. Pinauuna lang kami. Tapos, doon din sila kumukuha. Sipag. Kaya naman ang sisipag nila eh. At saka ang sistema pala dito. Pag nag-full-time worker ka lang, ayan, wala ka nang gagastusin yung pamilya mo. Ay, nakabaligtad pala camera. Yung pamilya mo, dahon. Sa Ilocano, ito paborito, yan, yung mga seaweeds na yan. Dahon-dahon, no? Ospital, eskwelahan, pagkain. Wala na, lahat. Sagot nila. Ito observation ko lang. Kayo po mismo, try nyo. Punta kayo sa rally. Pag tinignan ko yung rally, that's one thing typical dito sa church ni Kibuloy, ni Pastor. One thing typical sa lahat, pati sa mga workers. They are very organized. Very organized. Lahat ng bagay, systematic. Kaya tingnan mo yung rally, pati tent nakaayos. Pati yung pila ng meron daw silang tinatawag na Jericho, March. Lahat nakapila, maayos. So akala ko nung una, pag tinitingnan mo kasi, alam mo naman kasi ang rally magulo eh. Tinitingnan ko yung rally. Ano kaya ito pakitang tao lang? Kasi hindi typical na magulo, kalat-kalat, rowdy. Sila kahit na may nagsisigaw sa stage yung tao. Very organized. Nung pagpunta ko rito, yan ang talagang nakita ko.
Everything is organized. Everything is down to every detail hanggang sa banyo. Lahat, lahat na organized, very organized sila. Kasi kami, pati yung sasakyan namin, eto, dito kayo, dyan, eto, gagawin, eto, lahat. Parang gagawin mo na lang. Sa dali nung gagawin mo. Kasi I've been to rallies, I've been to campaign, etc. Dumating yung time na tapos na yung ano, hindi pa namin alam saan kami matutulog. Pagdating sa rally, hindi mo alam kung saan ka sasakay. Ang gulo. Basta yung pagkaka-organize, hindi. Ito lahat to, ito yung sasakyan, ito yung plate number, ito dito kayo, ito room, ito, andun lahat. And that's reality. At malalaman to nung ano. But I have nothing against dun sa mga nakasama ko sa campaign, the Saints Konyam. Pinag-alagaan naman kami. Alagang-alaga din naman. May ganito naman. But ito kay Pastor Kibuloy, this is something above. Everything is more than well organized. Hindi katulad, may narinig ako doon sa isang rally. Yung media, pinakain ng buffet. Tapos yung mga vloggers, pinakain ng ensimada. Ay, pagkaganyan ng banata. Ayoko nung ganon. Ihiwalay mo yung ano. Yan yung nakita namin na kung nung campaign, kung saan kumain si Isko, doon din kami kumakain, doon din kami nagbo-buffet. Hindi kasi kailangan ng bayad eh. Kung kailangan lang, yung pakita mo naman na patas. Hindi pagka media, naka-buffet, pag vloggers, ensimada, pagka tao, kakanin, hindi maganda yung ganon. Ayoko nung ganon. Enjoy lang Davao mga DDS vloggers. Sabi, ay, nako. My favorite place. Before, ang favorite place ko nung awa sa band, favorite na probinsya ko nung ako'y nagbabanda, nagpe-perform pa kami. Manager ng banda. Palawan, Puerto Princesa, Palawan. Kasi El Nido. I really like the beach. Yung maganda yung Kingdom, hindi ko sinasabing pangit. Napakaganda, parang Las Vegas nga pag nasa labas. Kapag pumasok ka ng gate, sabi ko, Davao pa ba to? Parang nasa Las Vegas. Falls, yung fountain, everything, parang ka rin nasa BGC, ganun ang datingan. Pag tinignan mo, maganda siya talaga. As in, very extravagant. Napakaganda niya. Tapos sa second day, nature kami. So sabi ko doon sa aming organizer, ang ganda nung kingdom nyo. Hope balance ang reporting. Knew that side and check the other side ng two. Pwede naman. Ba't di namin interviewin namin yung mga witness? Ang tanong, walang problema. Sabi kasi dito, balance dapat. Wala namang problema eh. Interviewin namin yung witness. Pero hindi po ako mag-i-interview nakatakip ang mukha. Mahirap yun eh. Malalagay tayo sa alanganin. Di ba? Balance, pwede. Mag-i-interview tayo sa kabila. Wala nang problema. Patas tayo. Pero papakilala ka. Lantaran tayo. Hindi pwede. Hindi pwede i-interviewin kita. Hindi ka magpapakilala. Ano yun? Nagbubulahan tayo. O kaya papa-interview ka sa akin, nakatakap mukha. Ano ko? Parang yung mga vloggers na banat ng banat. Supot naman, nakatakip ang mukha. Ano yun? Hindi pwede yun. What a blessing for you to be in that place, Coach. Not everyone is given. Ay, thank you po thank you po sa KOJC. At alam mo pala, ang KOJC pala, kausap namin. Kausap namin yung driver, yung organizer. Ang may-ari pala nito, sila. Pag-aari ito ng lahat. Pag full-time worker ka na, kaya doon sila nakatira sa Glory Mountain. Sabi ko, swerte na. Na-experience nila, yung na-experience namin. So isipin mo,
Ganun ang buhay mo araw-araw.